Magandang gabi mga kapatid. Napakaganda pong mga awit papuri. Kaya po hindi inalis po ng Panginoon ng awit sa ating pagpupuri. Ito po ay nagpapakilala ng ating kaisipan at damdamin sa Panginoon. Na ibang gabi kada kayo amin, kakabsat sa ating po mga kapatid na mga Ilocano. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, sa mga ating mga igsoon, at sa ating mga katugangan, Diyos maray na banggi sa Indugabos, sa Pangasinan po, Masanto Sialabi, doon po sa Carabao Island, Maya de Gabi, at dito po sa amin, Maya Pabay. So, tayo po ay nagpapasalamat at tayo pa rin ay dito at patuloy po sa ating paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan po ng pangaral ng kanyang salita. So sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay babalik sa Old Testament. Ito po ang tinatawag nating parable, the parable of the ewe lamb. So ito po ang talinhaga ng batang babaeng kordero sa Tagalog. Ito po ay matatagpuan sa Pangalawang Sulat Samuel sa ikalabing dalawang kabanata, unang ay kaapat na talata. Ito po ay isang kasaysayan na inilagay po ni Nathan, na propeta, sa pamagitan ng isang talinhaga. Ito po ay napakagandang paraan ng pagtuturo. Ano po? Hindi po diretso sinabi doon kay David, kanyang pagkakasala. Si Nathan ay nagbigay ng isang talinhaga na hindi alam ni David ay patungkol sa kanya. Pero si David ay nakuha pa niya magalit laban doon sa mayama na kinuha yung bata babaeng kordero. Pero yun po yung ating titignan mamaya. Ano po? So tayo po ay pumunta na sa ating pag-aaral. Ang konteksto po ng talinhagang ito ay matatagpuan sa chapter 11 ng 2 Samuel. Ito po yung pagkakasala ni David ng pangangalo niya kay Bathsheba na asawa ni Uriah o ni Urias. Doon po sa, tumasahin po natin ang buong kabanata. Sa tagsibol na taon, ng panahon ng mga hari ay lumalabas upang makipaglaban, sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. Kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Isang dapit hapon nang si David ay pumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae napakaganda. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae at sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Urias na Iteo? So kung si Urias po isang Hittite, so isa po isang proselyte. Ano po? Kaya si David ay nagpadala ng mga sugo at kinuha siya. Ang babae pumaroon sa kanya at kahit siya kanyang sinipingan. Siya katatapos pa lamang maglinis mula sa kanyang karamihan. Yung pong sa Old Testament, pagka yung mga babae po ay dinadatan ng kanilang buwanang ritual, sila po yung kailangan linisin sa isang seremonya. Pagkatapos siya bumalik sa kanyang bahay, ang babae naglihi at siya nagsugo at sinabi kay David, ako'y buntis. Kaya't nagpasabi si David kay Joab, papuntay mo sa akin sa Urias na Iteo. Pinapunta ni Joab si Urias kay David. Nang si Urias ay dumating sa kanya, tinanong siya ni David kung ano ang kalagay ni Joab at ng mga tauhan at kung ano nangyayari sa labanan. Sinabi ni David kay Urias, bumaba ka sa iyong bahay at tugasan mo ang iyong mga paa. At bumaba si Urias sa bahay ng hari at sunod sa kanya isang regalo mula sa hari. Ngunit natulog si Urias sa pintuan ng bahay ng hari kasama ng lahat ng mga lingkod ng kanyang Panginoon at hindi bumaba sa kanyang bahay. Nang kailan sabihin kay David na hindi bumaba si Urias sa kanyang bahay, sinabi na David kay Urias, hindi ba galing ka sa paglalakbay? Bakit hindi ka bumaba sa iyong bahay? Sinabi ni Urias kay David, ang Kaban, ang Israel at ang Huda ay naninirahan sa mga tolda
sa mga tolda at aking Panginoong si Ohab at ang kanyang mga lingkod ng aking Panginoon ay nagkakampo sa parang. Pupunta ba ako sa bahay upang kumain, uminom at sumiping sa aking asawa? Habang buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Pagkatapos sinabi ni David kay Urias, manatili ka rito ngayon at bukas ay paalisin na kita. Kaya tumigil si Urias sa Jerusalem ng araw na yon at sa kinabukasan, inanyayaan si David at siya'y kumain at uminom sa harap niya at siya'y kanyang nilasing. Kinahapunan siya lumabas upang mahiga sa kanyang higaan kasama ang mga lingkod ng kanyang Panginoon, ngunit di siya bumaba sa kanyang bahay. Kinaumagahan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Sa lihim na kanyang sinulat, ilagay mo si Urias sa unahan na pinakamainit na labanan. Pagkatapos kay umuro mula sa kanya upang siya masaktan at mamatay. Abang kinukubkob ni Joab ang lungsod, kanyang inilagay si Urias sa lugar na alam niyang kinaroonan ng matapang na hari, na lalaki. Kaya't ang mga lalaki sa lungsod ay lumabas at lumabang kay Joab at ang ilan sa mga lingkod David ay nabuwal at namatay. Sabi nito, si Urias na ito ay napatay rin. Pagkatapos ay nagsugo si Joab at sinabi kay David ang lahat ng mga balita tungkol sa labanan at kanyang ibinili sa sugo. Kapag tapos ka nang magsalaysay sa hari at sa lahat ng mga balita tungkol sa labanan, at kung magalit ang hari at kanyang sabihin sa'yo, bakit lumapit kayo mabuti sa lungsod upang lumaban, hindi ba yun nalalaman na sila ipaparang mula sa pader? Sino pumatay kay Abimelech na anak ni Jerubesheth? Hindi ba siya babae ang nagagis sa kanya ng isang pangibabaw na bato nang gilingan mula sa pader at siya namatay sa Tebes? Bakit kayo lumapit sa pader? Saka mo sasabihin ang iyong lingkod na si Urias na Hiteo ay patay rin. Kaya tumayo ang sugo at pumarot sila kay David ang lahat ng pinagsabi sa kanya ni Joab at sinabi ni nagsugo kay David, ang mga lalaki na naiglaban sa amin o ba sa amin ang parang, ngunit pinaurong namin sila hanggang sa pasukan ng pintuang bayan at pinana ng mga tagapana ang iyong mga lingkod mula sa kuta at ang ilan sa mga lingkod ng hari na matay at yung lingkod ng si Urias na Hiteo na patay rin. Na magkari sinabi ni David kay sugo, ganito sabi mo kay Joab, huwag mong ikabahala ang bagay nito, sapagkat ilala mo ng tabak ngayon ang isa at pagkatapos ay ang iba naman. Palakasin mo yung pagsasalakay sa lungsod at wasakin mo yon. Palakasin mo ang loob niya. Nang marinig niyang asawa ni Urias, na si Urias ay kanyang asawa na namatay, kanyang tinangisa ng kanyang asawa. Nang tapos na ang pagluluksa, si David nagsugot, kinuwang babae sa kanyang bahay at siya naging kanyang asawa. At nagkaanak sila ng isang lalaki. Ngunit ang ginawa ni David ay hindi kinalugdan ng Panginoon. Ito po ang konteksto ng talinhaga na bilanggit ni Nathan kay David. Ano po? Iyan ang konteksto po. No? Tinan ko lang po itong teka mo naman kapatid, meron akong tinitingnan. Ayun. Wala po yung live na ano. Ito, nakita ko na. So mga tweet, yun po ang ating konteksto ng kasaysayan na ito mga kapatid. Ng talinhaga ni so mga tweet, yun po yung talinhaga po ni Nathan kay David. So mapapansin po natin dito si David, mamaya makikita natin yung ating pagmamasid sa kasaysayan na ito. Pero obviously, si David po ay nagkasala. Ginawa niyang asawa ng may asawa. Pinapatay niya si Urias practically. So yun po ay yun ang nangyari sa kasaysayan na ito. Nagkasala po si David kay Bathsheba, ay kay Urias at kay Bathsheba rin. Dahil napersan niya si Bathsheba na makisumiping sa kanya. So pagkatapos po nito ay inutusan ng Panginoon si Nathan upang sabihin kay David kung anong kasalanan niya. Makikita rin po natin tungkol sa unang bahagi nating binasa na si David nagkasala siya. Alam niya, nagkasala siya. Pero wala siyang
para bagang pakiramdam na siya nagkasala. Kinakailangan sabihin pa ni Nathan kay David sa pamamagitan ng isang talinhaga. So ito po ang pinanggalingan nitong talinhaga ng batang korderong babae. The parable of the ewe lamb. So yun po ang makikita natin. So basahin na po natin yung mismo talinhaga. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Siya'y pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang lungsod, ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Kanyang inalagaan ito at lumaki sa piling niya at ng kanyang mga anak. Kumakain ito sa kanyang sariling pagkain at umiinom sa kanyang sariling inuman at umihiga sa kanyang kantungan at sa kanyang parang isang anak na babae. Noon ay may dumating na mga lalakbay sa mayaman. Ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakahan para sa mga lalakbay na dumating sa kanya. Sa halip ay kinuha niyang kordero ng tao mahirap at inihanda sa lalaking dumating sa kanya. Ano po itong talinhaga na ito, naalala ko yung aso namin noon, no? Ako'y nasa high school, isang maitim na aso, pangalan Blackie. Yun po'y talagang aming inaalagaan, pinalindaguan, tapos inaalis namin yung mga kuto niya, no? Tsaga namin tanggalin. Talagang yun ay aming inaalagaan. Pero yung isang kapitbahay namin na may edad na, ay hindi, pinagbili nila yung aso. Ay, nako, ang sakit ng pagramdam namin sa panahon. Lalo si Raul, gusto siya noon. Kasi yun yung inaalagaan, parang talagang, yung mga hayop natin, talagang alos parang kasama na sa pamilya yan. So ganito rin ang marahil na makikita natin pakiramdam dito ng yung taong mahirap na yung kinuha pa yung kanyang kaisa-isang kordero ng isang mayaman, napakaraming mga hayop. So ito po isang larawan ng cruelty, kawalan ng kabaitan, kawalan ng kagandahang loob. Isipin nyo, napakaraming niyang kawan, mga tupa at mga baka, kukunin mo pa niya yung isang kaisa-isang pag-aari, kordero ng isang mahirap. Talagang yun magbubukal lang yung galit laban sa mayaman na yun. Parang hindi siya tao, di ba? Parang wala lang siyang compassion sa kanyang kapwa-tao. Isipin niyo, kukunin niya yung kaisa-isang parang tinuturing na anak ng isang tao mahirap na isang batang korderong babae. Doon sa mayaman, kahit kumuha siya sa isang tupa, wala lang sa kanya dahil napakarami ang tupa. Pero sa isang itinuturing na parang isang anak na babae, isang babae kordero, at kung kunin mo yon, ay may masakit yun. Para doon sa tao mahirap na yun. Yung kaisa-isa niyang pinahalagahan na kordero babae, kinuha mo pa. Ito'y sabihin ni Nathan kay David, hindi alam ni David na siya. So siya'y nagalit. Yun ang dapat niyang damdamin. Siya'y magalit. Kaya nagalit si David. Makita natin, siya'y nagalit. Nagalit siya laban doon sa tao mayaman na yaw. Tingnan po natin. Sa 12 talata at 2 kabanata, 12 kabanata, 5 at 6, so tuloy lang po natin. At ang galit ni David ay labis na nagningas laban sa lalaki. Hindi lang siya nagalit. Talagang nagalit siya. At siya sinabi kay Nathan, habang buhay ang Panginoon, pag sinabi natin habang buhay ang Panginoon, ikay sumusumpa. Ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Kanyang ibabalik ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito sapagkat siya walang habag. Wala nga siyang habag. So ito'y karapat-dapat ng kamatayan kanya. In other words, ano yung karamang dumal yun? So nagdigas ang galit ni David. Kahit sino.
Pag narinig mo yung kasaysayan na yun, ikaw'y magagalit. Parang yung tao yun, parang hindi tao. Hindi na siya naawa doon sa taong mahirap na kaisa-isa niyang inaalaga ang korderong babae. Kukunin mo pa. Samantala napakarami mong pag-aari mga tupa at baka. Talaga magagalit ka. So isipin po natin, kung tayo po ay nagtuturo ng nangangaral, ito yung magandang parangan ng pangangaral. Sabihin, yung isa ay indirect na pagtuturo. Hindi mo sinasabing ikaw yan, pero sa pagtuturo mo, papunta sa kanya. Kung siya'y nag-iisip, maisip niya na sa'yo. Pero sa isang tao nagkasala, hindi mo isipin yun eh, na ikaw ang pinagtatamaan. So dito po sa verse 7, ang sabi ni Nathan kay David, 7 hanggang 10, tandaan natin, si David ang nagsabi, karapat dapat mamatay, gawa niyan kanya. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking ko. Thou art the man. Sa King James Version, you are that man. Sa New King James Version. Yun po isang line na talagang hindi natin malilimutan. Thou art the man. Thou art the man. Ganyan. You are the man. Ikaw ang lalaking yun. So isipin niyo ang pakaramdam ni David. Tapos sabihin niyo ni Nathan sa kanya. Ganito, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, binuhusan kita ng langis upang maging hari sa Israel. I anointed you. Kanya. In other words, I chose you. At tiniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong kandungan, at ang sangbahayan ng Israel at ng Huda. At kung ito'y maliit pa, daragdagan pa kita ng higit. Bakit mo hinawak ang salita ng Panginoon upang gawa ng masama sa kanyang paningin? Tinaga mo ng tabak si Urias na Eteo at kinuha mo ang kanyang asawa pang maging iyong asawa. At pinaslang mo siya sa pamamagitan ng tabak ng mga Amonita. Kaya ngayon ay hindi hiwalay kailanman ng tabak sa isang makayan. Sapagkat inahamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na Eteo pang maging iyong asawa. So imagine po natin kailangan natin purihin dito si Nathan. Mamaya makikita na sa ating bahagi ng ating pangangaral, yung observation ng pangyayaring ito. Sa pagkapatapang siya, nagkausap niya yung hari ng Israel. Kung pwede kung papatay siya ni David, kaya niyang patay siya yung hari. Siya makatwid sa buong lupain ng Israel, siya ang pinakamakapangyarihan, yung makikita natin. Pero mapapasyanin po natin na meron pa rin takot si David sa Panginoon. Sino makita natin? Sabi niya, meron pong yung walang kamatayang line, ikaw ang lalaking yun, kanya. So dito po, ano po naging bunga ng kanyang pagkakasala? Sabi rito, sa 11 hanggang verse 14. Ganito, sabi ng Panginoon, ako'y magpapabangon ng kasamaan laban sa iyo, laban simula sa iyo sariling sangbahaya. Kukunin ko ang iyong mga asawa sa harap ng iyong paningin at aking ibibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ng iyong mga asawa sa liwanag ng araw na ito. Lihim mo itong ginawa, ngunit gagawin kong bagay nito sa harap ng buong Israel sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasal laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan at hindi ka mamamatay. Magtataka tayo doon. Bakit siya pinatay ng Panginoon? Karapat-dapat siyang mamatay. Dahil pinapatay ni si Urias. Actually, parang pinatay niya si Urias. Dahil pinadala niya doon sa bahagi ng pinakamabagsik na labanan at siya namatay. Pero hindi siya pinatay ng Panginoon. Gayun may sapagkat sa pamagitan ng gawang ito, binigyan mo ng dahilan ng mga kaaway ng Panginoon na lumapastangan ng bata naman ay pinanglak sa iyo ay mamamatay. So ito may bunga ang kasalanan na naginawa ni David. Hindi nga sa pinatay ng Diyos. Pero yung kasalanan niya ay nalaman sa buong Israel at ang kanyang panganay kay Bathsheba ay mamamatay.
So ito ang buong kasaysayan. So ito'y nagsimula sa kasalanan ni David kay Bathsheba. Doon nagsimula lahat. Itong buong kasaysayan na ito. Anong ating pagmamasid? Anong ating observation? Sa nangyaring ito sa pagkakasala po ni Haring David kay Bathsheba at kay Urias at sa Diyos. Number one, maaaring maiwasan ang kasalanan ni David. Meron po tayong mapapansin doon sa unang talata ng kasaysayan ito. Dapat sana si David ay wala sa Jerusalem. Sapagkat siya hari at siya po'y pinuno ng kanyang ukbo. Dapat si David ay nasa Labanan. Yun ang sabi po, tingnan niyo, balikan natin, basahin natin dito. Sa ika-12, ika-13, o ika-11. Sabi dito, sa 2 Samuel chapter 11 verse 1. Sa tagsibol ng taon ng panahon ng mga hari lumalabas upang makipaglaban, yun dapat sana. Yun yung panahon ng pakikipaglaban sa tagsibol eh. Hindi sila pwede makipaglaban sa taglamig. Walang gera sa taglamig. Pero ito yung tagsibol. Pansin nyo, si Hitler, nang salakayin niya ang Russia, so nagkaroon dalawang fronts, the Western Front at Eastern Front. Sinalakay niya ang Russia, sa kanyang pag-iisip, madali niya masasako. So, wala silang preparasyon sa taglamig. Umabot sila ng taglamig. At di sila preparado. Ang kailang mga suot ay hindi para sa taglamig. Samantalang kalaban nila ang Russia, sila nakahanda. Meron silang mga sundalo na sanay sa taglamig. Meron pa silang mga sundalo na meron silang ski. So, nakahanda sila. Hindi sila nakahanda. Sila namatay. So, walang digmaan sa taglamig. Usually, ito digmaan sa mga panahon na yun. Bumabagal dahil sa taglamig. So, dito, sa makita natin, tagsibol. So, ito yung panahon ng pagkikipaglaban. Sinugo ni David si Ohab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. Kanila sinalantama ang Amonita at kinabgab ang Raba. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. So, dapat sana si David ay may ginagawa. Kung siya nandoon sa pinangunahan niya kanyang magbo, hindi mangyayari itong kasaysayan na ito. So, pero wala siyang ginagawa. So, mapapansin po natin, ang pinagmumulan ng ating kasalanan at pagkatukso, pagka wala tayong ginagawa. Pag wala tayong ginagawa, wala kang ginagawa. So, pwede po nga pasok iba-ibang klase tukso sa iyo kasi wala kang ginagawa. Pero kung ikay busy at mayroon kang ginagawa, mahirap mangyari kasi mayroon kang ginagawa. Ang kaisipan mo yung nakakonsentrate sa yung ginagawa. Yung wala siyang ginagawa. Kailan nangyari ito? Tingnan nyo. Tingnan natin na po. Isang dapit hapon, na si David ay bumangon sa kanyang higaan, so wala siyang ginagawa, relax ang simaharang ito. Naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan, ng isang babaeng naliligo at ang babae napakaganda. Ala pa rin problema yan. Sa aksidente lang yun eh. Di mo naman sinasadya. Dapat doon tapos yun. Period. Mawasak sa matulog ka uli. Normal naman po yun eh. Minsan nangyayari talaga yan. Alabas sa bahay mo para ka bibili. Meron ka makikita mga babae napaka-eksi ng suot. Normal lang yun. So, tingnan mo, walang problema. Huwag mong pansinin. So, dapat yun ang ginawa ng David. Huwag niyang pansinin. Hindi. Yun ang tukso, nakita, naliligo eh. Hindi rin natin alam kung yung babaeng ito ay careless. Dahil nakikita mo yung palasyo ng hari. Mas mataas doon sa mga bahay. Ba't ka maliligo na kayo makikita? So, hindi natin alam talaga eksaktong mga pangyayaring ito, pero meron po mga bagay na nagkataon na nag-contribute sa kasalanan ito. Kung si David ay nasa pangunguna ng digmaan, katulad ng ginagawa ng isang hari. Dahil yun ang ugali nila, sabi nito, sa taksibol ng taon, ng mga panahon ng mga hari, ay lumalabas upang makipaglaban. Ando siya sa Jerusalem.
So wala siyang ginagawa. Hindi niya ginagawa ang tungkulin niya bilang isang hari. Kaya ito'y nagdulot ng tukso at pagkakasala. So dapat naiwasan na niyo. Dito pumapasok po yung self-control. Kaya lang, siya isang hari. Meron siyang pangyarihan. Gawin niya kung gusto niyang gawin. So, hindi niya pinairal ang kanyang dapat gawin. So, ginawa pa rin siya ng para-paraan na malaman niya kung anong kalagayan ng babae niya. So, tinatanong niya, sa verse 3, nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Urias na ito? Dapat tapos na doon. Dahil kasalanan sa ilalim ng kauso ni Moises na maging asawa na may asawa. Naalala po natin, kahit sa Old Testament, ganun eh. Naalala natin si Abraham, noong una si Abraham pa siya, nung sila'y pumunta sa Egypto, at sinabi niya sa asawa, si Sarai noon, pag tinanong nila kung sino ka, sabi mo kapatid kita. Dahil maganda rin po si Sarai, dahil ang iniisip ni Abraham, papatayin ka para maging asawa kanila. At naulit po yan nung sila sa Shechem. Ganun pa rin sinabi niya. So dapat tumito na siya doon. Asawa pala ito ng mga asawa, dapat kalimutan ko na lang. So yung kasalanan po niya ay pwedeng maiwasan. Kung sinunod ni David mismo ang kautusan ng Panginoon, ang nangyari, hindi niya sinunod. Ito rin po ang isang problema ng isang taong makapangyarihan. Minsan, inaabuso niya ang kapangyarihan niya. So ito po yung abuse of power. Inabuso ni David ng kapangyarihan bilang hari. Nalalaman niya, kung kukunin yung babae niyo na asawa lamang ng isang ordinaryong tao, hindi siya tatanggi dahil matatakot siya sapagkat hari yung kanyang kausap. So inabuso niya ang kapangyarihan niya. So pwede niyang iwasan ito kung gusto niya. Kaya lang, nanaig po ang tawag ng kanyang pagnanasa. So ano nangyari? Bagamat alam na pag-alaman niya, ito yung asawa na may asawa, kinuha pa rin yung babae at sinipingan niya. Yun po ay isang kasalanan ng pagkakaroon niya. At sa ilalim po ng kauso ni Moises, ito ay kamatayan ng kaparusahan. So sabi nga, tama po yung sabi niya doon sa talinhaga, dapat mamatay yung tao yun. So, nangyari na buntis. Itong problema ngayon niya. Dahil pag nalapag-alaman ng bumbasang Israel na nabuntis si Bathsheba sa hari at ito'y asawa na may asawa, ito yung malaking kasalanan. So, kailangan nilang gumawa ng paraan para maitago nila yung kasalanan nila. So, naisip po ni David, dahil si Urias po yung nastigma, so pinatawi si Urias para sa kaisipan ni David, si Urias pupunta sa bahay niya, sisipin niya asawa niya. Natural po yan sa may asawa. Lalo kung matagal na silang hindi nakikita. Kaya lang, si Urias po ay mas marangal kay David. Ang sabi ni Urias, ang aking Panginoong si Ohab ay nasa labas. At ang iyong mga lingkod, Panginoon, ay nasa labas. Bakit kanya ako pupunta sa loob ng bahay ko, kumain at sumiping sa aking asawa kanya? So si Urias ay mas marangal pa kay David. Tingnan niyo sabi sa verse 11 ng 2 Samuel chapter 11. Sinabi ni Urias kay David, ang kaba ng Israel at ang uda ay naninirahan sa mga tolda, at ang aking Panginoon si Ohab at ang mga lingkod ng iyong Panginoon ay nagkakampo sa parang. Pupunta ba ako sa aking bahay pang kumain, uminom at sumiping sa aking asawa? Habang buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Kaya. So, mas marangal pa si Urias kay David sa pagkakataon na yun. So, hindi sinipihan si Bathsheba. So, may problema ngayon. So, ang ginawa ni David, ang pinaka-ultimong solusyon, mamatay si Urias. So, ipinapatay niya si Urias. So, ito makikita natin, ang isang kasalanan ay nagbunga pa ng ibang kasalanan. Ito po nangyari dito. A sin brings forth more sins.
Na hindi po noong una hindi kinilala ni David nagkasala siya. So para maitago yung kasalanan, nagbunga po kailangan nilang itago. So pinapatay si Urias. So lilitaw ngayon namatay si Urias, normally dahil digmaan. So walang problema. Kahit mabuntis si Bathsheba, kukunin niya bilang asawa. So yun ang nangyari po dito, yung kasalanan ni David na pwedeng maiwasan ay nagbunga pa ng kasalanan. So isipin po natin, minsan kahit Kristiyano na po tayo, dumarating ang mga ganyang klaseng tukso, hindi lamang sa ganitong kasalanan, sa iba-ibang kasalanan. Meron po magiging konsekwensyo, either temporary or permanent. Dito po ay ang konsekwensya naging permanente dahil nagbunga yung pagkakasala nila. So, namatay si Urias. So ngayon, dahil namatay na si Urias, malaya na si David, nakunin si Bathsheba at naging asawa niya. Kung maging mabuntis si Bathsheba, wala problema. Kasama na siya ni David. Kaya lang, itong bagay niya sapagkat kasalanan at nagbunga pa ng mga kasalanan, hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng kasalanan, maliit o malaki, hindi kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Lalo na ito. So, naging kaparusahan kay David at Bathsheba, namatay ang panganay nila. At sa sangbahayan ni David ay nagkaroon din po ng isang permanent consequence. Ibig sabihin, magiging magulo ang sangbahayan ni David. At ang mga asawa niya ay naging asawa ng iba kanya. So, yan ang naging kaparusahan sa panig ni David. Si Bathsheba, namatay ang asawa nila. Hindi po natin, kung sa isipin natin kung may kasalanan ba si Bathsheba o wala. Nung namatay si Urias, tumangin siya. Siguro, dalawang dahilan. Dahil nagkasala siya at namatay siya. Hindi natin lang alam na Bathsheba yung ginawa ni David na pinapatay si Urias. Maaaring hindi man niya alam yun. So, malaki ang pagkakasala ito ni David. So, sabi ni Nathan sa kanya, ikaw yung tao yun. You are the man. Thou art the. Thou art the man. Ikaw yung lalaking yun. So, siya'y karapatan patayin. Mapapasin po natin, si Nathan ay isang propeta. Sa mga propeta sa panahon na yon, kumisa nagkakamali tayo ng kaisipan na yung mga propeta ay mga manghuhula. Mistranslation po yun. Ang mga propeta, basically, sila ay mga tao na nangangaral. They are preachers. Ang pagkaiba lang sa mga mangangaral sa panahon natin ngayon, sila po ay diretsyong, ang kailang mga sinasabi ay diretsyong galing sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga sila ay may kapangyarihan na manghula dahil yun ay galing sa Diyos. Ang Diyos lamang nakakaalam ng bagay na mangyayari sa panginaharap. At sila rin may kakayahan dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo na malaman kung ano nangyari sa nakaraan. Kahit hindi man nila naranasan yun dahil yun ay alam ng Diyos. So, yun ang makikita nating propeta. Hindi lang po sila manguhula, yun po yung mistranslation. Actually, ang talagang translation ng propeta ay tagapagsalita. Hindi tagapagsalita ng iba. You are a spokesman for other. Kaya lang kung ikay spokesman ng Diyos, ikay kinasiya ng Espiritu Santo. So lahat ng sinasaya mo ay diretsong galing sa Diyos. So ito yung naging matapak si Nathan. May konsekwensyo. May possible consequence na siya sakta ni David o mag-galit si David sa kanya o siya patay ni David. May consequence na gano'n. At alam natin, hindi alintana kay Nathan yun, pero siya naging matalimahin sa Diyos. Siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Napunta mo si David, ganyan. At sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakasala. O ang mensahe ng Panginoon sa kanya. Ilan po ito po isang aral sa ating mga mangaral. May mga mangaral na makakita ng isang kapatid na nagkakasala. Kumisan din nasasawahin. Kaibigan natin yan, ganyan. Ito, kamag-anak natin yan.
Pero dapat natin sawayin. Na hindi mo sasawayin yung tao, hindi siya maliligtas. Kailangan nating ipangaral ang katotohanan kahit sino pa nakikinig. Sa pagkakataon na ito, ang audience ni Nathan ay hari. Parang kausap po si Duterte. Baga si Duterte, presidente, kasi ay naging Kristiyano. Tapos nagkasala siya bilang siya Kristiyano. Magsasabihan mo siya. Gano'n kahirap gawin yun? Wala pa kahirap na pwede ka presidente kausap mo. Excuse me. Ang kausap nito, hari. Pwede siyang patayin ni David sa oras na yun. Pwede siya pasaktan ni David sa oras na yun. Pero mapapasin po natin, si David pa rin na isang, hindi siya lubusang masama at sinatatakot pa rin sa Diyos. Kaya tinawag si David na a man after God's own heart. So hindi siya lubusang masama. Nagkasala lang siya. Natukso at nagkasala. May pagkakaiba isang taong masama na gumagawa ng kasamaan at isang taong hindi masama na nagkamali. May malaking pagkakaiba yun. May malaking pagkakaiba sa gagawin nila pagkatapos nila nagkasala. Yung taong masama, walang gagawin niya. Pero dito makita natin, nang sabihin ni Nathan, ikaw yung taong yun, tinanggap ni David ang pagkakasala niya. Hindi niya kinaila. Tinanggap niya. Ako yung nagkasala sa Panginoon kanya. Pero ang katanungan po rin, bakit siya pinatay ng Diyos? Kasi talaga dapat papatayin siya ng Diyos. Bakit siya pinatay ng Diyos? Para bagay yung katanungan din na bakit pinayagan ng Diyos sa panahon ni Moses na hiwalayin ng mga ng lalaking asawa niya? Ba't pinayagan niya yun? Eh, yun yung ilaban sa kanyang kalooban. Ang sabi ng Panginoon, yun ay pinabayaan ng Diyos dahil sa katigasan ng mga puso kanya. Ngayon dito, bakit di siya pinatay ng Diyos? Dahil may pangako ng Diyos kay David. Dito po yung 2 Samuel chapter 12. Yung pangyayari po yung 2 Samuel chapter 11. Ang 2 Samuel chapter 7, may pangako ng Diyos kay David. Ito yung kanya sinumpaan. So, kailangan niyang gawin. Dito po sa basahin natin yung pangako na yun. Ang 2 Samuel chapter 7, 12 to 17. Ito pababasa natin. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ng ibinhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Si magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. Kapag siya'y gawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ang pangampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang aking tapat na pag-ibig, gaya ng aking pag-alis dito kay Saul na aking inalis sa harap mo. Ang iyong isang bahayan at aking kaharian ay matiwasay, magpakailanman sa harap ko, at ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng salitang ito, at ayon sa lahat ng pangitahin, ito ay nagsalita si Nathan kay David. So si David, si Nathan din nagsabi sa kanya kay David sa pangako ito ng Diyos. Kasi sinumpahan ng Diyos. So may pangakong Diyos kay Haring David. Ang papatay ni si Haring David, ang ating Panginoon ay maggagaling kay Haring David. So kung papatay si Haring David, wala lang ating Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 1 verse 1, sabi nito, itong aklat ng salin lahi ni Jesus, kanya, na anak ni Abraham, na anak ni David. So ang pangkapangakuan na ang tagapagligtas o ang haring tagapagligtas ay magagaling kay Haring David. So kailangang panatili niyang buhay si David. So, nung namatay po ang kanilang panganay, ang pangalawang anak nila si Solomon. At si Solomon ang pinanggalingan ng ating Panginoon. Ayon sa laman. So kaya hindi siya pinatay. Pero kailangan dapat siyang patayin. Bakit po natin alam na si David ay nagsisi? Hindi lamang tinanggap niya ang kanyang pagkakasala na sinabi ni Nathan, pero siya rin po ay nagsisi. Dito po at siya yung manginang tawad sa Panginoon sa mga bagay na kanyang ginawa. Dito po sa Psalm
51. Ang title po sa aking Biblia, A Prayer of Repentance to the Chief Musician, a Psalm of David when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. May sabi to the chief musician, sino yun? Ang Diyos. Sino ba siya? Kanina ba niya sinulat yung awit na? Hindi ba sa Diyos? So ito po yung awit ni David, a Psalm of David. When Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. Ito, basahin po lang sa English. Ano po? Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Alam ng David ng Diyos ay isang mapagmahal na Diyos at isang mapagpatawad na Diyos na mayroong kaawaan kanya. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Pasilin po ninyo, dun sa verse 2, wash me thoroughly from my iniquity, singular, and cleanse me from my sin, singular. So ito yung particular na kasalanan. Ito yung kasalanan na ginawa niya kay Bathsheba at kay Urias. Pagkatapos sabi niya, for I acknowledge my transgression. Ibig sabihin, bakit plural ito? Dahil hindi lamang sa doon nagkasala. In other words, lahat ng pagkakasala ang kinikilala ko yan kanya. And my sin, singular na naman, is always before me. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Sabi, ang katulang po ng Diyos ay talagang pong matuwid. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Hindi po si pinagli sa kasalanan. And in sin. Ibig sabihin, ang kanyang nanay mismo isang makasalanan kanya. In other words, kahit dun sa paglilihi, nakapaligid na ako sa kasalanan sapagkat ang aking ina ay isang makasalanan kanya. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Ang mahalaga po sa atin ay hindi yung nakikita. Siyempre, hindi lang natin ginagawa yun eh. Ang mahalaga sa akin yung nakikita ay galing sa panloob. In other words, kaya mo ginagawa yun dahil yun ang iyong paniniwala. Hindi dahil sa nagpapakitang tao lang. Hindi yun ang sinasabi ni David. At hindi na gusto ng Diyos. Hindi po gusto ng Diyos tayo sumasamba na panlabas lang. Na ang ating pagsamba ay bunga ng ating panloob na pananampalataya sa Diyos. And in the hidden part, you will make me to know wisdom. Para hindi na maulit ito. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God. Yun po ang pinakamatinding, pinakamabisang paraan para tayo makaiwas pagkakasala. Kung tayo may dalisya ng puso. And renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Ibig sabihin, your fellowship from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. So ito po isang mapagpumabang awit na ginawa ni David bilang kanyang pagsisisi sa harapan ng Diyos. So dito natin makikita, hindi siya lubosang masama. Siya'y nalugbok lamang sa pagkataksyo at siya'y nagkasala. So may magkaiba po yung isang nabuboy ka sa pagkakasala at iba naman yung kayo nagkasala lang dahil sa pagkakamali. Iyon ang kaso ni David. Siya'y nagkamali lang at doon sa kanyang pagkakasala. Alam ko wala natin makikita ang parang pagkakataon na naulit ito sa panahon ni David. Wala natin makikita lang sa pagkakataon na ito. So, balik po tayo. Ang point dito mga kapatid na gusto nating bigyan ng emphasis ang mga points pala. Ang kasalanan ay pwedeng maiwasan. It can be prevented. Number 1, sabi ni David, you created me a clean heart. Sabihin, malinis, dalisay,
nakaisip pa. Pangalawa, tayo umiwas sa tukso. Dahil ito tukso siya, pero hindi siya umiwas. At dapat na tandaan ng isang pagkakasala na hindi natin tatanggapin, hindi natin pagsisisihan, ay magbubunga pa ng maraming pagkakasala. May mga malungkot na pangyayari na minsan makakaroon pa nga nagkasala, hindi tatanggapin niya pagkakasala niya. At ibabalibag niya sa iba yung pagkakasala niya. May mali yun. Hindi natin nakita kay David yun. Tinanggap niya yung pagkakasala niya. Kahit ano pa sabihin mong pagdadahilan, sarap ng mga tao na maaaring tanggapin nila, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Dahil alam niya kung ano yung totoo. Di ba? That's useless. Hindi ka makakalusod doon. Alam naman ng Diyos ano yung totoo. Itatago mo sa tao, magtatagumpay ka. Lalo kung kaibigan mo yung mga tao yun. Pero hindi yun malulusot sa Diyos. Pagkamatay mo, harapin mo yun. Si David, tinanggap niya yung pagkakasalan niya. Yung may pagkukunwari, hindi. Talagang tinanggap niya yung pagkakasalan niya. Kaya siya pinsisi. Ganon din. Ito rin po ay bagamat dito tungkol sa mga mangaral. Dahil ito tungkol sa kasalanan ng David. Pero meron isang parang bagang side, at hindi man sideline. Meron tayong makikita rito sa isang karakteristik ng lingkod ng Diyos. Si Nathan, na lingkod ng Diyos, na sumusunod sa Diyos, ay matapang. Kasi po yung approach niya, hindi madaling gawin. Kasi marami nagsasabi, nasa ano yan kasi? Nasa parangan ng pagsasalita mo yan. Totoo yan? Ba't niyo subukan? Sabi nga po ng isang kasimihan, there are many ways to skin a cat. Sabi niya. Maraming paraan na pwede mong alisin yung balat ng pusa. Pwede mong dadaanin, pwede mong biglain. But the old cat will not like it. Kanya. Totoo yun. Pwede mong suwayin ng kapatid sa diretsyong paraan. Magagalit siya. Pwede mo na siya sawayin sa isang mahinahong paraan, magagalit pa rin siya. Dahil siyempre, masakit pa rin sa kanya. Wala doon siya nagsasalita yung problema. Nandun sa takapakinig ang problema. Kung paano tatanggapin nyo. Pag nagalit yung tagapakinig, siya may problema. Siya nga may kasalanan sa pamagagalit. Siya may problema, hindi nagsasalita. Pag nakakalat tayo sa pulpito, at may natamaan na kapatid, siya may kasalanan, yung nangangaral, yung may tinamaan. Yung tinamaan, dahil siya nagkakasala eh. Trabaho ng mangaral na mangaral. Kaya kung nasaktan ka, huwag ka magalit. Huwag ka magalit sa nangangaral. Magalit ka sa sarili mo. Dahil ikaw mga nagkasala, hindi ka mangaral. Siyempre, yun ang paboritong sinisipan ng mga kapatid ng minsan. Ganun kayo siya mangaral natin eh. Wala problema, mangaral. May problema, ikaw. Ikaw ang tagapakinig na may problema. Ikaw may problema, ikaw magbago. Hindi natin pwede baguhin ang katotohanan dahil sa mga kapatid. Ang katotohanan kahit sino pa nakikinig. Iyon po ang masakit ng totohanan sa mga mangaral. Sinasabi ko lang yung totoo. Kapag ka nagkaroon ng mga issue at pagka yung support na nila ang involved, tumitiklop sila eh. Sabihin mo yung kay Nathan. Sabihin nyo kay Nathan yun na propeta. Sabihin niya yun. Pwede nyo sabihin kay David, thou art the man, ganyan. Ikaw yung taong yun. Kung hindi nyo kaya, wag na kayo mangaral. Advice ko sa inyo. Maghanap na lang kayo ng trabaho. Hindi ganun ang pangangaral. Ganun tingnan si Dan Nathan, napakatapang niya. Ikaw yung tao yung kanya. Mahirap gawin yun, di ba? So, dito pong talinhaga na ito, napakagandang estilong yun. Hindi tinukoy mismo yung subject, para baka third person, pero hindi makaiwas ngayon si David. Dahil number one, yung reaction niya, dapat mamatay yung tao yun. Paano pa siya tatanggi? Sabihin, natrap siya. Tinrap siya ni Nathan sa isang mandang paraan. Hindi makatakas.
si Haring David. Pag nangangaral tayo, lalo po sa pakikipag talastasan natin sa may taong ibang pananampalataya, kailangan natin siyang i-trap doon sa kanyang sariling maling aral. Pag na-trap mo na siya, hindi na siya makakalabas doon. Pwede ka magtanong sa kanya ng isang katanungan. Pag sumagot siya, at yun ang sagot niya, tirahin mo sa mali niya, hindi siya makatakas. Dahil sa mismo sumagot eh. Si David mismo sumagot eh. Dapat kayo yung tao yun. Sabi niya, ikaw yung tao yun. Para sa tatakas doon. So ito po isang magandang paraan ng pangangaral. Paano nagtuturo sa atin eh, di ba? At hindi makakatakas, hindi nakatakas si Haring David. Kailangan tanggapin na siya'y nagkasala. At ito rin po makikita natin. Yung isa, ng isang tao nagkakasala, alam niya nagkakasala siya, pero hindi niya kaya tanggapin. Na meron kung nasisiyaan siya doon sa ginagawa niya. Paano siya magsisisi doon? Kailangan may magsabi sa kanya. Kaya sinugo ng Diyos si Nathan para sabihin kay David na nagkakasala siya. Obligasyon natin yun. Bilang mga mangaral at bilang mga kapatid. Walang sabi nga po ng isang dating presidente, walang kamag-anak, walang kaibigan. Dapat gano'n. Mahirap gawin kuminsan, pero yun yung pa rin ang totohanan na makikita natin. So ito po ang ating pangaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, matyagang pakikinig sa aral na ito ng talinhaga ng batang babaeng kordero. The parable of the ewe. Tinignan ko muna yung pronunciation itong EWE. Kung Pilipino, bibigas ito, ewe. O iwi. Pero sabi po, you. The parable of the you. So ito po ang ating, maraming salamat po. Maraming salamat po mga kapatid. Meron tanong sa cellphone, pero dito sa wala. Magkaiba talaga yung ito po mga bumati na po. Dito po, basaan natin isa. Ito na po lang ating ginagawa. Arno Dasilo, magandang gabi po sa lahat. Oljan Ocampo, good evening po. Kennedy Piligambol, good evening po sa lahat. Marshall Sanchez Tibagos, good evening po sa lahat. Samuel Garneta, good evening brethren. Nerito Tarodisa na ibang Arabi, Kadakiwamin, Kakupsat, Rafael Ortiz, good evening mga kapatid. God bless po. Edna Delfina Villamuel, good evening po sa lahat. Jojo Ocampo, magandang gabi po sa lahat. Joshua Glenn Fiesta, good afternoon, evening po mga kapatid, watching from Pangasinan. Madala lang po yung mga kapatid dyan. Joshua Glenn Fiesta, good evening. Roy Bebs Kapili, good evening po. God bless sa atin po. Rufus, good evening po. June Bautista, magandang gabi. Bayan, sabi nga lang sa programa, Godon Ross Balbin, magayong gabi sa imo, Ikson. Sabi, magandang gabi sa iyo, kapatid. Zeno Luciano, listening po, Amelin Ferrer, Lacambra. Gandang gabi po. Pero may tanong dito, wala naman. Meron pa kang Zeno Luciano, Amelin, pero sabi, Aljan Acampo, matapos pong lahat ng ito'y naganap. Natagpuan po ba ni David at Batsibang kapayapaan? Actually, si Batsiba, wala masyadong binabanggit. Pakalang pagbanggit uli kay Batsiba pagkatapos ng kasaysayan sa unang aklatan ng mga hari. Pagkatapos 2 Samuel, nang malapit na mamatay si Haring David. Dahil sa mga anak niya, si Adonijah, gusto niya siya maging hari. Pero si Solomon ang nakalinya maging hari. So ito na po mababanggit natin. So totoo po na sa sangbahayan po ni David ay hindi nagkaroon ng kapayapaan. Unang-una si Absalom ay nagrebelde sa kanyang, lumaban sa kanyang ama. Ito naman si Adonijah. Marami pong masalimuot sa sangbahayan David. Yun ay nangyari dahil consequence po yun ng kasalanan niya na ginawa kay Urias at sa Diyos na pinatay niya si Urias upang maging asawa si Bathsheba. Maraming asawa si David Pero ang pinakamahalaga sa kanya si Bathsheba dahil siya pinaanak si Solomon at binabanggit po sa Biblia na si Solomon ay minamahal ng Diyos. At siya naging linya ng mga hari
at yan ang pinanggalingan ng ating Panginoon. Alam po niyo, kaya nabanggit itong mga kasaysayan na ito ay dahil sa ating Panginoon. Ito po ay may kaugnay sa ating Panginoon. Tingin bilang katunayan, sa Matthew chapter 1. At kung kayo po ay mapanaliksik, makikita ninyo na yung lahi ni Maria na siyang kaugnayan ng ating Panginoon sa laman ay hindi nanggaling kay Solomon, kundi sa ibang anak ni David. Pero hindi yun ang lahi ng hari. Ang lahi ng hari kay Solomon. Tingnan, basahin natin. Ano po? Dito po sa verse 6 ng Matthew chapter 1. And Jesse begot David the king. David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah. So ito lang ang dahilan. Binanggit yung kasaysayan sa Pangalawang Samuel. Ano po? Solomon begot Rehoboam. Rehoboam begot Abijah. And Abijah begot Asa. Asa begot Josaphat. Josaphat begot Joram. Joram begot Uzziah. Uzziah begot Jotham. Jotham begot Ahaz. And Ahaz begot Hezekiah. Hezekiah begot Manasseh. Manasseh begot Ammon. Ammon begot Josiah. Josiah begot Jeconiah and his brothers about the time they were carried away to Babylon. And after they were brought to Babylon, Jeconiah begot Shealtiel. Shealtiel begot Zerubbabel. Zerubbabel begot Abihud. Abihud begot Eliakim. Eliakim begot Azor. Azor begot Sadok. Sadok begot Akim. Akim begot Eliud. Eliud begot Eleazar. Eleazar begot Mathan. And Mathan begot Jacob. Jacob begot Joseph, the husband of Mary. So ito'y galing kay Solomon. Pag titignan niyo si Lucas, doon sa salinlahi niya, ibang pinanggalingan niya, hindi kay Solomon, sapagkat ito ang lahi ni Maria. Ito yung tunay na lahi ng Panginoon na sa laman. Tandaan natin, si Jose dito rin naman ang Panginoon, pero siya yung legal father na ating Panginoon. So binanggit po doon. Sa Lucas chapter 3, ano po? Hindi ko nagkakamali. Ito'y magmula kay Jesus, papunta kay Adam. Pagdating po kay David, sabi niya, the son of Melea, the son of Menan, the son of Matatha, the son of Nathan, the son of David. So ito si Nathan, Nathan dito, di yung propeta. Yun ay isa sa anak ni David. Si Maria, galing siya sa lahi ni David kay Nathan, at si Joseph ay nanggaling sa lahi ni David kay Solomon. So kaya mahalaga po siya rin Solomon. Selby nagkaroon ng kapayapaan, wala tayong mababasang exactly kung ano nangyari sa buhay ni David at ni Bathsheba. Pero meron tayong malalaman sa nangyari sa bayan ni David. Hindi siya nagkaroon ng buong kapayapaan. Nagkaroon ng kaguluhan dahil nga po yun ay sinumpa ng Diyos. Laban kay David. Tandaan natin, laban kay Bathsheba, laban kay David. Ang kalungkutan lang ni Bathsheba, namatay ang anak nila. So yun po, sana may nasagot natin yung tanong. Wala na pong tanong. Okay. Maraming salamat po mga kapatid. Sana magkaroon tayo ng mahibig ng kapahingahan sa gabing ito na ating inaasam. So kaya nga po inimbento yan ng Diyos na tayo matulog sa gabi para tayo magpahinga. Meron sa modernong panahon natin, minsan hindi na natutulog yung tao. Ang daming ginagawa pagkagabi. Minsan hindi na natutulog, mga Facebook, etc. Hindi masama po yan, pero tandaan natin, hindi na dapat gawin sa gabi. Dapat gawin sa gabi tayo magpahinga at matulog. Dahil susunod na araw tayo muli magtatrabaho at gagawa. So kailangan tayo magkaroon ng lakas. Yun po ay disenyo ng Diyos yan. Pasinin po nyo, ang pahinga sa araw, hindi katulad ng pahinga sa gabi. Magkaiba sila. So bago po tayo maghiwalay, tayo po yung manalangin. Habang Diyos, ng Panginoon, nakita namin ang inyong kalalatihan, nakikilala namin ang iyong kabutihan, natatamasa namin ang iyong pagmamahal, O Diyos. Nalalaman namin yung katotohanan ay parang dalawang tabak na may dalawang talim. Nakapagpapahiwalay sa utak at Joyce and Mauro, paghihiwalay, at sa kaluluwa at spirito. Alam natin ito'y mabisa at buhay. Ito'y nakapagbabago ng isang pusong tunay na gusto magbago sa inyo na po ng Diyos.
Naibigyan niyo kami ng espiritu ng kapakababaan at katakutan sa iyo, Diyos. Na kapag kami nagkasala, ay aming tanggapin at kami magsisi. At alisin namin ang kasalanan niyo sa buhay namin, O Diyos. Naway iiwas mo kami sa tukso. At kung mapunta kami sa sitwasyon na yun, naibigyan niyo kami ng katapangan, paiwasan niyo, O Diyos. Sapagkat dito nakasalalay kung kami pupunta sa kaharian mo o kung kami pupunta sa kapahamakan. Dinadalain na yung mga kapatid na nasa kapigatihan, na wala ng mahal sa buhay, Diyos. Sana sila maging matatag sa kailang gitna ng kailang kapigatihan at kawalan. Na nalalaman na yung bagay na ito, pasamantala lamang ang pinakamahalaga, ang pangako mo sa amin ng buhay na walang sa langit magpakailanman. Naway Amay, tulungan niyo kami sa gitna ng pandeming ito, bawat sa amin, at ang mga bayan ito hiningi namin sa pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Bukas naman, sana po ay nakatulong po sa atin ang pag-aaral na ito. Maraming salamat. Tayo po ay mag-ingat, stay safe always. Dahil po tayo tapos sa panganib ng pandemya ito.